3 AM na naman, ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik, ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 AM. Way back after Yolanda, halos lahat ng bahay sa barangay namin wasak. Kasama na doon ang ancestral house ng family namin. Tayo pa iyon since around late 1980s or earlier. Naka-compound kasi kami. Sa isang malaking lote, magkakatabi ang bahay ng mga kamag-anak namin. Kasama na ang ancestral house. Ang nakatira na lang doon noon ay ang kapatid ng lolo ko, si Mami. Kasama ang dalawa niyang anak, mga tito at tita ko, at isa pang kapatid ni lolo, si tatay. Ang natira na lang na buo sa ancestral house ay ang kusina dahil iyon lang ang part na concrete. Kaya pansamantala nilang itong inayos, nilinis, ginawan ng isang kwarto sa gilid at ginawa ng sala at higaan ng iba. Medyo malaki naman ang kitchen, kaya kinaya pang pagtiisan kahit wasak ang ibang bahagi ng bahay. Dahil totally sira ang bahay namin, wala kaming choice kundi makitulog muna kina Mami. Doon natutulog ang parents ko. Gumawa lang sila ng sariling pwesto na may silong at higaan. Tuwing may tsikahan o kwentuhan ng mga kamag-anak, laging ancestral house ang venue. Ganon kasi dati. Kahit wala pang bagong bahay, lahat doon tambay. At kahit ngayon na may bago ng concrete house, naging tradisyon na doon ginaganap lahat ng okasyon. One night, dahil wala pang kuryente, nagsalo-salo kami kina Mami. Kwentuhan kahit ano. That time, may sugat ako sa paa at nakalimutan kong linisin ulit. Nasa labas ang CR, as in hiwalay talaga. Tipikal ng mga lumang bahay. Kinuha ko yung flashlight pero sira. Kailangan pang pukpukin bago umilaw. Pagbukas ko ng pinto palabas, papunta sa CR, may naramdaman akong kakaiba. Parang may mali. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko na para bang may nagbabanta. Sabi ko pa sa sarili ko, bakit ako matatakot? Nandito naman yung mga tao sa kusina. Inayos ko yung flashlight ko, saka naglakad papunta sa CR. Hindi ko na sinara ang pinto ng CR kasi sugat lang naman ang lilinisin ko. Pero habang naglilinis ako, rinig ko yung tibok ng puso ko. Literal parang nasa tenga ko. Kinakanta-kanta ko na lang ang sarili ko para hindi ako kabahan. Mabilis ako kumilos, nakatalikod lang ako sa pinto. Pagkatapos ko, pagharap ko, kita ko agad yung dalawang mapulang mata. Napatingin ako diretso sa kanila. Nanlamig ako. Hindi ako nakasigaw. Parang na-stuck yung boses ko. Mga 3 seconds, tumigil ang mundo ko. Nakapako ako sa kinatatayuan ko. Nung nag-blink ako, nawala siya. Tumakbo agad ako pabalik sa loob. Hindi ko alam gagawin ko. Iniisip ko pa noon kung nag-hallucinate lang ba ako. Pero malinaw yung nakita ko. Dalawang mapulang mata, maitim ang katawan, at base sa height ng mata, siguro mga 5'6" o 5'8". Elevated pa ang CR namin, kaya mas nakakatakot isipin na mas mataas pa siya kung nasa ground level. Kinagabihan, napanaginipan ko siya. Sabi ng tita ko, nakahiga daw ako tapos ang posisyon ng braso ko ay nakaangat, parang may humihila. Sa panaginip ko, may kamay na sobrang itim at sobrang balbon na humihila sa akin pababa. Sumisigaw ako pero walang tunog. Alam ko na panaginip yon pero hindi ako makawala. Nag-Our Father ako paulit-ulit hanggang sa nagising ako. Pagdilat ko, umiiyak ako. Buti na lang nagising ang tita ko sa ingay ko. Fast forward to 2025, ito ang part na nagpabalik ng lahat ng kaba ko. Umuwi from Manila yung former workmate namin. Since sa city ako nag-work, nagre-rent lang ako ng bahay dito.
Napagplanuhan namin na magsalo-salo kasi matagal na kaming hindi nagkita. Pag-uwi namin, 3 na lang kami sa sasakyan. Ako nasa passenger seat, si kuya sa backseat. Habang nagkwekwentuhan, nabanggit niya bigla, "Uy, yung tinitirhan mo may babae daw sa taas." Napatingin ako sa kanya. Ang rinirent ko ngayon, lumang ancestral house din. Tayo siguro late 1980s. Ang ganda ng pagkagawa, malalaki ang poste sa loob. Pero sa second floor, puro kahoy na, sobrang luma. Ang bedframe ko na parang panahon pa ng hapon. Nalibot ko na yung buong bahay pati second floor. Malalaki ang kwarto, maraming lumang gamit. Pero na-modernize na yung first floor para gawing paupahan. Kaya nagtanong ako, "Kailan mo nakita?" Sabi niya, "Nung sinundo ka dati, matagal na, sa terrace banda." At si kuya nakakakita talaga ng hindi natin nakikita. Nagpatuloy siya sa kwento hanggang sa nagtanong ako, "Kuya, ako, anong nakikita mo na feel mo sa akin?" Sagot niya, "Be happy. Huwag ka laging malungkot. Mabigat aura mo, parang may tinatago." At dinugtungan pa niya, "Minsan, may sumusunod sa'yo na lalaki, maitim, dikit lang sa likod mo." Nanlamig ako. Hindi ko kinukwento kahit kanino yung experience ko after Yolanda. Pero doon, kwento ko sa kanya. At nagulat siya kasi tugma raw sa nakikita niya. Sabi pa niya, "Huwag ka matakot. Di naman siya nagpaparamdam sa'yo ng masama." Pero syempre simula noon, hindi na ako natutulog na naka-off ang ilaw. Nagpagawa na rin ako ng Carmen, protection prayer. Sabi ng tita at mama ko, kaya raw malapitin ako sa mga ganito dahil yung balahibo ko sa likod, yung manipis kong hairline, ay parang naka-V-shape pataas. Isa raw iyong sign na malapitin ka sa mga hindi nakikita. This unforgettable experience happened to me nung high school pa ako. Member ako ng volleyball club sa school namin at madalas kaming mag-sleepover tuwing weekend para sa maagang v-ball training. Isang gabi, nagstay kami sa bahay ng isa naming teammate. Dumating ako after dinner, pero bago ako pumasok ng gate, may kakaiba na akong naramdaman sa paligid. Parang may madilim na ulap na bumabalot sa bahay. Sa buong lugar pa nga. Pero binaliwala ko lang kasi rinig ko na yung tawanan sa loob. Naririnig ko yung mga jokes ng mga kasama namin at tawang-tawa sila. Kaya pumasok na rin ako at nakisali sa saya. Maya-maya, napagdesisyonan namin na bumili ng ilang bote ng beer para pampatulog. 2 sa trainees ang lumabas para bumili ng 4 na bote. Nagsimula kaming uminom, magpatugtog at kumanta ng malakas. Sobrang saya ng lahat. Natapos kami around 9:45 p.m. at sinabi ng team captain namin na lights out na. Naghanda na kami lahat matulog. Ang trainees sa sala pinatulog, habang ang iba nasa mga bakanting rooms. Ako at 3 pa naming teammates sa may-ari ng bahay na room. Bago ako humiga, ginawa ko muna yung nightly routine ko. Kaya pumunta ako sa CR na nasa may kitchen dahil yun ang pinakamalapit. Paglabas ko ng kwarto, dim na ang paligid. Hindi naman ako nag-iisip ng nakakatakot kasi inaantok na talaga ako. Pero pagbukas ko ng pinto ng bathroom, may napansin akong itim na anino na nakatalikod. Nakaharap sa wall sa shower area. Nagulat ako, kaya mabilis kong hinanap yung switch. Pagbukas ng ilaw, nawala yung figure. Alam kong may nakita ako. Hindi ko pwedeng isisi sa nainom ko kasi konti lang naman yung tinira ko. Nakatitig ako saglit sa pader. Lumapit ako sa shower area at binuksan ng curtain. Inisip ko na baka nagtatago lang. Pero wala. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Yung tipong dumidiretso sa spine mo. Kaya napalingon ako. At nakita ko siya. Yung shadow figure
lumalabas ng bathroom. Diretso papunta sa pintong papunta sa backyard. Sinundan ko at nakita kong dumaan siya sa pinto nang hindi binubuksan. Pinilit kong kunin ang lakas ng loob ko. Hinawakan ko yung knob. Pero paghawak ko pa lang, may naramdaman akong parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ko hanggang sa tumayo ang balahibo ko. Pagbukas ko ng pintuan, wala. Puro kadiliman lang. Pitch black. Sinara ko agad. Ginawa ko ng mabilis ang dapat kong gawin sa bathroom. Pagbalik ko sa room namin, hindi ko sinabi ang kahit ano. Pinatay ko ang ilaw at humiga na sa gitna ng dalawa kong teammates. Habang papunta na ako sa antok, may naramdaman akong kakaiba. Parang may nakadagan sa akin. Hindi ko maintindihan kung may bigat sa dibdib ko o parang nalulunod ako. Hirap huminga. Pinilit kong lumaban hanggang sa nabuksan ko ang mga mata ko. Pero mabigat pa rin yung pakiramdam. Pagtingin ko sa kanan ko, yung teammate ko na katabi ko na malapit sa wall, umiiyak ng tahimik at nanginginig. Pagtingin ko sa wall, may mga itim na anino na sumusubok abutin siya. Parang inaagaw siya mula sa kama. Sinigaw ko ang pangalan niya at hinila ko siya palapit sa akin. Dun siya nagising, hingal na hingal. Nagpasalamat siya kasi kung hindi ko raw siya ginising at hinila, baka kung saan siya dinala ng mga yun. Biglang may naamoy kaming amoy asupre sa buong kwarto. Yung isa pa naming kasama, tulog na tulog, walang kaalam-alam. Natulog kami na bukas ang ilaw. Kinabukasan, training na. Habang nagja-jogging kami papunta sa school, tinanong ko yung may-ari ng bahay tungkol sa nangyari. Ayaw niya magkwento. Pinilit ko man, hindi talaga siya nagsalita. Ang tanging sinabi lang niya, "Haunted yan." Hindi ko na siya pinagpilitan pa. Pagkalipas ng insidente na yon, nag-sleepover pa rin kami doon. Kasi yun lang ang bahay na kayang mag-accommodate ng 13 members. At paulit-ulit naming nararanasan ang mga kababalaghan. May naglalakad sa sala, may humihila o nagdadagdag ng chairs sa second floor. Mga ingay na parang may naglalakad o nagtutulak ng muebles. Tinanong ko ulit kung nablas na ba yung bahay. "Nablas na," sagot niya. Pero kahit kailan, hindi ako naniwala.